Holy Week na naman. Bigla ko tuloy naalala yung mga nangyari sa akin last year. Hello po, kumusta po kayo? Itago mo na lang po ako sa pangalang Wendy. Sadya kong babaguhin ang pangalan ng mga taong involved dahil tahimik na ang buhay nila ngayon. Konting pagpapakilala lang po tungkol sa akin. Bisexual po ako. 29 years old at taga Marinduque pero dito nasa QC nakahanap ng trabaho. Meron akong kababata. Itago na lang natin sa pangalang Irene. Lumaki ako na si Irene ang palagi kong kasama at kalaro. Magkatabi lang kasi ang mga bahay namin. 4th year high school kami nang mag-migrate sila ng family niya sa US. Grabing iyakan na naganap sa aming dalawa nang umalis siya. Malungkot dahil nasanay na akong kasama siya. Nang mauso ang Facebook ay inad ko agad siya doon. Madalas pa kami nagkakamustahan dati hanggang sa naging busy na kami sa sarili-sarili naming mga buhay. Nagiging updated na lang ako sa buhay niya tuwing meron siyang pinopost sa Facebook. Doon ko din nalaman na engaged na siya sa long-time boyfriend niyang si Liam, isang AFAM. So ito ang nangyari. Last year na Holy Week, nag-leave ako sa trabaho para 1 week ako sa province namin sa Marinduque. Sa mga hindi nakakaalam, tuwing Holy Week ay ginaganap ang Moriones Festival sa aming probinsya. Bago mag-Holy Week ay nabalitaan ko na uuwi din pala sina Irene at Liam dito sa Pilipinas. Nang malaman ko yon ay na-excite na rin ako dahil makikita akong muli ang aking kababata. Sabado ng gabi ako nagbiyahe kaya umaga pa lang ng linggo ay nasa Marinduque na ako. Wens, buksan mo! Wendy! Sigaw na isang babae habang kinakatok ang pintuan ng kwarto ko. Nagulat pa ako dahil kasarapan pa ng tulog ko noon. Sobrang puyat at pagod pa kasi ako dahil sa mahabang biyahe. Upungas-pungas pa ako na tinungo ang pintuan upang pagbuksan ito. Bessie, I miss you! Masayang bungad sa akin ni Irene, sabay yakap sa akin. Sobrang saya namin pareho ng mga oras na yon. Ang dami namin na pagkwentuhan. Malapit na din pala silang ikasal ni Liam at isa yon sa dahilan kaya sila umuwi. Personal daw niyang ipinakilala si Liam sa mga angkan niya. Yun daw kasi ang bilin ng kanyang mama na dapat maipakilala muna si Liam sa mga kamag-anak sa Pilipinas bago sila ikasal. Ilang taon din bago sila nakabalik ng Marinduque. Ang laki na ng ipinagbago niya. Grabe yung glow up. Pero kahit na madami nagbago sa appearance niya, wala naman nagbago sa kanyang ugali. Siya pa din yung dating Irene na kilala ko, na natutunan kong mahalin. Opo, sobrang na-fall ako kay Irene nung high school pa lang kami. Sa kanya umikot ang mundo ko noon. Wala siyang kamalay-malay na minsan ko siyang hinangad na mapasakin. Hindi rin niya alam kung paano nawasak ang puso ko mula nang mag-migrate sila. Iniwan niya ako mag-isa. Hindi niya alam na ilang buwan ko din siyang iniyakan. Nagkaroon din naman ako ng boyfriend dati pero naghiwalay din kami. First boyfriend ko yon at hindi na nasundan. Ngayon, nang makita ko si Irene ay parang muling bumalik yung dati kong feelings sa kanya. Madalas ko sila nakakasama sa pamamasyal magmula nang umuwi ako. Mabait si Liam, wala talaga akong masabi sa kanya pagdating sa ugali. Kung may pagbabasehan ako ng salitang perpekto ay si Liam na yon. Swerte si Irene kay Liam pero mas swerte si Liam dahil napunta sa kanya yung babae na minsan ko na rin pinangarap. Aaminin ko, nakakaramdam ako ng selos tuwing nakikita ko silang sweet sa isa't isa. Pero sino ba naman ako para makaramdam ng ganon? Isa lang akong hamak na kaibigan, nakababata. Isang araw, inaya ako ni Irene sa bahay nila. Wala daw kasi siyang kasama dahil may pinuntahan sina Liam at ang tito niya. Ang tita naman niya ay busy sa tindahan nito. Dumiretso kami sa kwarto kung saan natutulog sina Irene at Liam. Ipinakita sa akin ni Irene sa kanyang laptop ang mga prenup shots nila. Lalong lumabas ang ganda niya sa mga pictures na yon. Masaya ako para sa kababata ko pero sa maliit na sulok ng puso ko ay may nararamdamang kirot. Kirot na hindi ko na kayang itago. Mabilis kong hinawakan ang kanyang pisngi at bigla ko siyang hinalikan. Nagpumiglas siya at dali-daling kumawala sa akin. Nakatitig siya sa akin na may kasamang gulat kung bakit ko yun nagawa sa kanya. Napatungo na lang ako sa sobrang hiya. Humingi ako ng tawad pero pinili niyang hindi ito pakinggan. Mahinahon niya akong pinalabas ng kwarto. Alam kong malapit na rin tumulong kanyang mga luha. Hindi na ako nagpumilit na patawarin niya ako.
Nang mga araw na yon, Biyernes Santo, sinira ko ang matagal na naming pagkakaibigan. Sinira ng kapusukan ko, ng pagiging makasarili ko. Napapaisip nga ako kung talaga bang may nararamdaman pa ako para sa kanya o naiingit lang talaga ako dahil mag-aasawa na siya at ako ay hindi pa. Kinabukasan ay tinanong pa ako ng nanay ko kung wala daw ba kaming lakad ni na Irene. Nagmumukmok daw kasi ako sa bahay. Sinabi ko na lang na wala dahil busy ng dalawa. Ayaw ko din kasi malaman ng nanay ko na galit sa akin sa Irene. Kinakahiya ko ang nagawa ko sa kanya. Sobrang pagsisisi ang naramdaman ko. Minsan ko na nga lang makasama ang kababata ko tapos ganun pa ang ginawa ko. Sana sinarili ko na lang ang akala kong nagbalik na feelings ko sa kanya. Bumalik ako ng Manila na hindi man lang nagpaalam kina Irene. Hindi ko alam kung sinabi niya kay Liam ang nangyari pero napansin ko din kasi na hindi na rin ako pinapansin ni Liam. Gusto ko sanang i-chat si Irene. Gusto kong humingi ulit ng tawad at ipaliwanag muli ang side ko pero wala na. Nakablock na pala ako sa kanya. Hindi ko akalain na magiging ganong kalala ang sitwasyon sa pagitan namin dalawa. Sobrang sakit. Kinasal sila May 2023. Gumawa pa ako ng bagong account para lang ma-stalk ang kababata ko. Sobrang saya niya sa pictures nila. Habang tinitingnan ko ang mga picture nila ay hindi ko na napigilang maluha. Hindi dahil sa kinasal na siya kundi dahil nalulungkot ako na hindi na kami magkaibigan. Nabalitaan ko na may baby na din sila ngayon. Sobrang happy ako para sa kababata ko. Sana lang balang araw magkaayos na rin kami. Hindi man namin maibalik yung closeness namin ay ayos lang sa akin. Basta sana mapatawad niya na ako. Hanggang ngayon wala pa din akong karelasyon. Meron akong nagugustuhan dito sa trabaho pero wala pa akong lakas ng loob na magtapat sa kanya. Kaibigan ko din kasi siya at natatakot ako na maulit yung nangyari sa amin na Irene. Maghihintay na lang siguro ako ng tamang panahon. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt